May extra 10,000 pesos ka ba? Alam mo bang sa halagang yan, pwedeng magtrabaho ang pera mo kahit tulog or busy ka pa. Ito ang 6 passive income investments na pwedeng simulan sa 10K budget. At sa dulo, ipapakita ko rin ang savings account na ginagamit ko ngayon na nagbibigay ng hanggang 10% interest per year as of this recording. Hindi na natin i-gatekeep to. Okay, simulan na tayo. Number 1, dividend stocks. Kapag bumili ka ng dividend stock, para kang nagiging part owner ng isang kumpanya at pwede kang makatanggap ng cash dividends habang hawak mo ang shares nito. Sa madaling salita, may mga kumpanya sa stock market na regular na nagbibigay ng bahagi ng kanilang kita sa mga shareholders. Take note, hindi lahat ng stocks ay nagbibigay ng dividends. Pero, ilan sa mga kilalang dividend stocks ay ang Meralco, Globe, PLDT at iba pa. Depende rin sa kumpanya ang dividend payouts. Meron nagbibigay ng annual, semi-annual at quarterly. At ito yung proof ng mga dividend payouts na natanggap ko sa Dragonfly account ko na ginamit ko lang last year. Base dito, nakakuha ko ng around 6,000 pesos na dividends ngayong taon. Makikita mo rin dito yung mga stocks tulad ng Globe at Robinsons Retail Holdings at iba pa. Tapos, meron din akong upcoming dividend payout. At para makabili ng dividend stocks, kailangan mo ng stockbroker gaya ng Dragonfly, Cool Financial at iba pa. At kung gusto mong subukan ng Dragonfly na ginagamit ko ngayon sa phone ko, check mo na lang yung details sa description para makatulong na rin sa channel. Ngayon, ang maganda sa dividend stocks, dalawa ang potential na paraan para kumita ka. Una, yung dividends na natatanggap mo. At pangalawa, yung pagtaas ng value ng stock mismo. Halimbawa, kung tumaas ang presyo ng stock, pwede ka rin kumita dito kung ibibenta mo. Pero, syempre may risk din ito dahil hindi guaranteed ang dividends. Kapag humina ang negosyo o bumaba ang kita ng kumpanya, pwedeng lumiit o mawala ang dividend payouts. At dahil stocks pa rin ito, posible ring bumaba ang value ng investment mo. Kaya mahalagang mag-research muna bago bumili. Tingnan mo kung kumikita ba ang kumpanya, hindi ba nalulugi, may magandang track record ba, at kung sustainable ba ang dividends nila over the long term. At isa pang bagay na dapat tandaan, kung habol mo ang susunod na dividend payout, kailangan mo makabili ng stock bago ang tinatawag na ex-date. Ibig sabihin, kung ang ex-date ay June 29, dapat nakabili ka na before mag-June 29. Dahil kapag lumagpas ka dito, hindi ka nakasama sa susunod na dividend distribution. Pero kung gusto mo naman ng passive income sa 10K budget na required sa batas na magbigay ng dividends, ito ay ang REITs. Ang REITs o Real Estate Investment Trust ay para kang nagiging landlord nang hindi mo kailangang bumili ng condo, apartment o commercial building. Isa rin itong uri ng stock sa stock market, pero ang pinagkaiba nito ay kumikita sila mula sa pagpapaupa ng mga commercial properties tulad ng offices, malls, hotels at iba pa. Ang isa sa pinakamalaking advantage ng REITs ay required sila ng ating batas na ipamahagi ang hindi bababa sa 90% ng kanilang distributable income bilang dividends sa mga shareholders. Tapos, quarterly pa ang dividend payouts nila. Ibig sabihin, 4 na beses sa isang taon kang pwedeng makatanggap ng dividends. Katulad nitong A-REIT na nabili ko. Take note, last year ko pa ito nabili. Kaya may matatanggap pa akong dividends sa mga susunod na quarters. Mababa lang ang payout ko dito dahil maliit pa lang ang hawak kong shares noong time na ito. Siyempre, habang mas marami kang shares, mas malaki rin ang potential dividend income mo. At para makapag-invest ka sa REITs, kailangan mo rin ng stockbroker gaya ng Dragonfly, Cool Financial at iba pa. Bukod sa dividends, may potential din na tumaas ang value nito over time kung maganda ang performance ng REIT. Pero siyempre, hindi rin ito guaranteed. Pwedeng bumaba ang presyo ng REIT. Depende sa market conditions, occupancy rates, interest rates at performance ng kumpanya. Kaya huwag kang basta bibili dahil lang mataas ang nakikita mong dividend yield. Mas importante pa rin na tingnan kung maayos ang negosyo, magandang properties, at consistent ba silang kumikita sa mahabang panahon. At kung wala ka ng time na mag-research at gusto mo ng investment na hindi mo na kailangan mamili ng individual stocks o REITs,
Dahil may professional fund managers nang gumagawa nito para sa'yo, baka mas bagay sa'yo itong susunod na passive income investment. Number 3, global income funds. Kung gusto mo mag-invest pero ayaw mong ikaw pa ang pumili ng individual stocks, REITs o bonds, baka mas bagay sa'yo ang global income funds. Ito ay ang mga mutual funds o UITFs kung saan pinagsasama-sama ang pera ng maraming investors at pinamamahalaan ng professional fund managers. Karamihan sa mga ito ay tinatawag na feeder funds. Ibig sabihin, ang pondo mo ay ini-invest sa mas malaking master fund na may hawak ng iba't ibang investments mula sa iba't ibang bansa. Dahil dito, hindi ka lang exposed sa Pilipinas. Pwede kang magkaroon ng exposure sa Amerika, Europe, at iba pang international markets. Ang kagandahan pa rito, diversified na agad ang investment mo. Imbes na isang stock lang ang hawak mo, para kang may basket ng iba't ibang assets tulad ng bonds, REITs, dividend-paying stocks, ETFs, at iba pang income-producing investments. At may ilang global income funds pa na nagbibigay ng monthly dividends. Halimbawa, itong ALFM, Global Multi-Asset Income Fund. As of this recording, majority ng portfolio nito ay nasa fixed income at equities. Makikita mo rin na naka-invest ito sa iba't ibang bahagi ng mundo, gaya ng North America, Europe at iba pa. At sa top holdings nito ay makikita ang iba't ibang ETFs, corporate bonds at mga kumpanya tulad ng Microsoft, Google at Meta. At narito pa ang ilan sa mga kilalang global income funds na nagbibigay ng monthly dividends. Atram Global Multi-Asset Income Feeder Fund, Manulife Global Multi-Asset Diversified Income Feeder Fund at Sun Life Prosperity World Income Fund. Pwede ka mag-invest dito sa pamamagitan ng Dragonfly na personally na ginagamit ko ngayon. Meron din sa Call Financial, sa banks, sa G-Funds ng GCash at iba pang investment providers. At kung malit pa lang ang capital mo, maganda rin ang G-Funds ng GCash. Tapos, meron din ditong auto-invest feature. Katulad nitong example ko. Base dito, automatic akong nag-i-invest ng 100 pesos tuwing Monday. Make sure lang na may balance ang wallet mo sa GCash. Parang ipon na rin plus investment. Bukod sa monthly dividends, may potential ka rin kumita kapag tumaas ang value ng fund mo over time. Pero syempre, hindi rin ito guaranteed. Katulad ng ibang investments, pwedeng tumaas o bumaba ang value ng fund depende sa market conditions at performance ng mga underlying investments nito. At dahil professional manage ito, meron ding management fees. Kadalasan nasa around 1% hanggang 1.75% per year, depende sa fund. Pero ang magandang balita, automatic na itong nakareflect sa presyo ng fund kaya hindi mo na kailangang bayaran ng hiwalay. May ilang funds din na may minimum holding period o redemption fees kapag masyado kang maaga nag-withdraw. Kaya magandang basahin muna ang fund details bago mag-invest. Pero para sa mga taong gusto ng mas hands-off approach, isa ito sa pinakamadaling paraan para magkaroon ng diversified global portfolio nang hindi mo na kailangang masyadong tutukan ang mag-research at bumili ng individual stocks isa-isa. At kung gusto mo naman ng lower risk at mas stable na option kumpara sa stocks at funds, abangan mo itong susunod. Number 4, Pag-ibig MP2. Isa ito sa mga paboritong investments ng maraming Pilipino dahil government-backed ito at madali ring simulan. Kung empleyado ka, pwede ka manghingi ng assistance sa inyong HR kung paano mag-set up ng regular contributions para automatic na ang hulog mo. Hindi man ito ang pinakamataas magbigay ng returns, pero ito naman ay lower risk at tax-free pa ang dividends. Sa nakarang 5 taon, nag-average ito ng around 7% dividend rate at kahit nung panahon ng pandemic ay napagbigay pa rin ito ng dividends. Halimbawa, kung maglalagay ka ng 10,000 pesos at iiwan mo ito sa loob ng 5 taon habang nire-reinvest ang dividends, posible itong lumaki ng around 14,000 pesos. Pwede mo ring piliin ang annual dividend payout kung gusto mo makatanggap ng cash dividends kada taon imbes na i-reinvest ito. Sa example natin, nasa around 700 pesos per year ang pwedeng matanggap sa isang 10,000 pesos investment base sa assumed 7% dividend rate.
Ang isang downside lang ng MP2 ay nakalock ang pera mo sa loob ng 5 taon. Kaya mas bagay ito para sa perang hindi mo kakailanganin sa short term. May mga sitwasyon naman kung saan pwede kang mag-withdraw ng mas maaga, pero may proseso ito. Need ng valid reason, emergency, at maring maapektuhan ang earnings mo. Ngayon, kung ang mga nauna nating investments ay may kasamang market risk at price fluctuations, dumako naman tayo sa mas conservative at mas mababang risk na options. Pero bago tayo magpatuloy, kung gusto mo lagi updated sa ganitong content, like and subscribe at pakita rin ang notification bell. Salamat! Number 5, time deposit. Hindi man ito technically may tuturing na investment, isa pa rin ito sa mga paraan para kumitang pera mo nang halos wala kang ginagawa. Sa time deposit, ilalagay mo lang ang pera mo sa isang bangko sa loob ng ilang buwan or taon, kapalit ng mas mataas na interest kumpara sa regular savings account. Makakita ka nito sa mga traditional banks gaya ng BPI, Metrobank at iba pa. Depende sa bangko, pero kadalasan nasa around 3% hanggang 5% per year ang interest rate. Kapalit nito, nakalak ang pera mo sa loob ng napiling required na duration. Pero kung gusto mo ng mas mababang minimum at mas flexible na option, pwede mo ring tingnan ang mga digital banks. Halimbawa, itong time deposit ng Maribank. As of this recording, may offer silang around 3.75% interest para sa 3-month term. Sinubukan ko rin ito weeks ago gamit ang 20,000 pesos. At ang maganda rito, mababa lang ang minimum amount na kailangan. Dito nga 100 pesos lang. Kaya pasok pa rin kahit 10,000 pesos budget lang ang puhunan mo. Mapapansin mo rin agad kung magkano ang projected earnings mo bago ka mag-confirm ng placement. Pero dito sa Maribank Time Deposit, upfront ang earnings kaya nakuha ko kaagad. Pero take note, nakalak pa rin ang pera mo hanggang maturity date. Kaya siguraduhin hindi mo muna ito kakailanganin sa loob ng napili mong term. At syempre, may iba pang digital banks na nag-aalok din ng time deposits. Kaya magandang ikumpara muna ang rates at term bago ka mag-decide. Ngayon, kung gusto mo naman ng mas flexible na option, kung saan pwede mong ma-access ang pera mo anumang oras habang kumikita pa rin ng interest para sa itong susunod. Number 6, digital banks. Okay, hindi rin ito technical investment pero isa ito sa pinakamadaling paraan para kumita ang pera mo habang nakatambak lang ito sa isang savings account. Ang maganda sa digital banks, pwede mo lang itong i-download sa phone mo at pwede ka nang magbukas ng account sa loob lang ng ilang minuto or so. Pwede ka rin mag-request ng debit card para maka-withdraw ka sa mga ATM. At dahil mababa ang operating cost nila kumpara sa traditional banks, kadalasan mas mataas din ang interest rates na kaya nilang ibigay. As of this recording, may mga digital banks na nagbibigay ng around 2.3% hanggang 15% per year, depende sa promos at requirements. Narito ang per annum rates ng ilan sa mga kilala at ginagamit ko rin na digital banks. Maribank 3.25 up to 3.75%, BPI Bangko Todo Savings 5%, Maya 3% up to 15%, GoTime 3%, CIMB 2.3% up to 4.15%. At ito pa yung iba. Take note, pwede pa tong magbago. Pwedeng tumaas or bumaba. Depende kung kailan mo ito mapapanood. Personally, isa sa mga ginagamit ko ay Maya Savings. May kita mo rito na 10% per annum ang interest ko dito. At nakapag-earn na tayo ng around 260 pesos this month as of this screenshot. At meron pang remaining days, so tataas pa yan. At ang maganda pa dito, daily ang crediting ng interest. Makikita mo rin dito na may boosted interest para sa unang 100,000 pesos ng savings mo, bukod pa sa base interest rate. Kaya dalawa ang makikita mong interest credit. At para ma-achieve ang boosted rates na ito as of this recording, nilagay ko na lang ang exact process sa comment section para hindi na humaba pa ang video. Pero tandaan, pwedeng magbagong promos at mechanics nila over time. Kaya check mo rin ang latest requirements sa Maya app. At ngayon, baka sabihin mo, Mang Johnny, alin dito ang dapat kong unahin? Pero bago ka maglagay ng pera sa kahit alin sa mga nabanggit natin, meron mo ng 3 bagay na dapat mong gawin. Dapat gawin bago mag-invest. Una, siguraduhin may emergency fund ka. Ito yung perang nakatabi para sa mga biglang gastusin, tulad ng pagkawala ng trabaho, pagkakasakit, at iba pa.
Ideally, magtabi muna ng at least 3 hanggang 6 months ng iyong average monthly expenses bago ka mag-invest. Kasi sayang naman kung mapipilitan kang i-withdraw ang investments mo dahil wala kang pera na dapat mako-cover ng emergency fund mo. Pangalawa, mag-research ka. Huwag basta sumunod sa hype o sinabi lang ng ibang tao. Aralin mo muna ang investment na papasukin mo at siguraduhin bagay ito sa risk tolerance at goals mo. Example, kung ayaw mo ng malaking fluctuation sa value ng pera mo, baka mas bagay sa iyo ang MP2, time deposits o digital banks kaysa sa dividend stocks, REITs or global funds. At pangatlo, tandaan ng investing ay hindi get-rich-quick scheme. Walang investment na magpapalago ng 50 pesos mo para maging 10,000 pesos next week. Kapag may nangakong sobrang laki ng kita sa maikling panahon, malaking red flag na agad yan. Ang totoong investing ay kadalasang boring, mabagal, nangangailangan ng oras, consistency at pasensya. Kung gusto mo ng substantial na gains mula sa iyong investment, nangangailangan din ito ng substantial na kapital. Pero pwede ka pa rin naman magsimula sa maliit na halaga or kung sa ano ang kaya mo. Lahat ng investments na nabanggit natin sa video ay may kaakibat na risk at hindi ibig sabihin na dapat mo itong gayahin kung hindi mo naiintindihan. Sa uli, ikaw pa rin na magde-decide kung alin ang bagay na investment sa iyong sitwasyon, goals at risk tolerance. Nga pala, kung gusto mo subukan yung mga digital banks o Dragonfly na nabanggit natin kanina, may mga details ako na nilagay sa description kung gusto mong i-check. Optional lang to kung trip mo. At kung gusto mong malaman kung paano ka makakaipon nang hindi mo namamalayan, panoorin mo na itong susunod na video sa iyong screen. Click mo na. Watch now.